Ni-recruit po kayo ng Alju? Yes po, Yes po. sir. Ano pong pangako at saan po saan? Last January 2025 po, nag-mass hiring po sila. Ang sabi po nila, may 1,500 na GO po daw sila. Okay. Tapos, sabi nila, within 6 to 8 months, makakaalis na po kami. After nun, nagpa-medical kami after 3 days. Tapos, nun, nagbayad kami ng 80K kasi nila na paunahan daw po yung slot. Kung sino daw po yung makaunang magbayad ng 80K, yan daw po yung unang papaalisin nila. Pagkatapos po, June, pinakomply po kami ng apostille namin, NBI. Gumastos kami noon. Bumiyahe pa kami pa Manila. Kasi I'm from Negros Oriental po ako, sir. So magkakaibang probinsya po Iba-iba kayo? Yes po kami, po. sir. Opo. Ang iba natutulog na po sa tulay dito, sir, nung pumalik sila. To refund the money, sir. Iba, taga Cebu, Iloilo, at saka Bohol, Cagayan Valley. May locus pa. Yes po, sir. Paano niyo po nakilala itong Alju? Facebook po, sir. Nag-mass hiring po sila. Lithuania. Pero hindi po kayo nagmamonitor sa May RTIA? DMW po kasi na accredited po sila eh. Tapos nung time na airy po sila nung January, sir, nakabayad na po kami. Yung nagpa-airy ng Poland, after kasi noon, nakabayad na po kami. Yung unang Yes, sir. sumbong idol, nabayaran po ng Alju, nakipag-settle po sila. Then dito pong last August, may nagreklamo din po na magkasintahan papuntang Poland. Kinabukasan po nag-reach out to settle po yung... So doon sa dalawang reklamo na bayaran? Yes po. Pag nabayaran ito ngayon, ulit na naman. Dapat kansilahin na ito. Saan po saan pupunta nyo? Sir, may Poland at saka Czech Czech Republic. Ano raw po saan ang trabaho nyo doon? Factory worker po. May driver po na kasama namin dito. Kaso nga lang, hindi siya nakaalis. Nakapag-BFS na po siya 2 beses. Visa filing po. Pinakuha na din po siya ng international license po. Kami pong lahat, iba-iba po yung deployment country, Poland, Lithuania, Czech Republic. Same cases po ang ginagawa nila sa amin, idol eh. Bali po, papangakuan nila kami ng deployment within 6 to 8 months, pero hindi po kami sabay-sabay. Tapos after po nun, another mag-wait na naman, katulad po ng mga Poland applicant namin, year 2023. Okay. Pagdating po nung time na sinabi sa kanila, ilipat naman sila sa Lithuania na lang daw po sila. Aha. Kasi hindi sila makaalis papuntang Poland until umabot po sila ng 2 years na hindi pa po sila nakadeploy. 2 years? Yes po. sir. Yung si sir, Pag ninegosyo yung 80,000, baka tumuplit Yes po, na idol. ngayon. Ang utang namin, sir. Utang po yun ng namin. Ano pong trabaho niyo, Dalawa sir? kami, sir. Driver, sir. Tapos napangakuhan kayo na pagdating doon sa Europe to, at kayo Yes po po. ay makakatrabaho at malaking sweldo. Yes, sir. Kailan po huli kinyong nakausap itong mga taga-Alju? Bali, nung Friday po, Ito idol. nakarang Biyernes Yes po. Okay. Bali kami po ay hindi namin sinasadya na magkita-kita ng Friday. Doon kayo nagkita-kita lahat. Bali, hindi po namin kilala ang isa't isa. May Tapos- schedule po silang binigay sa amin ng refund. Kasi nga po, hindi nila kami na-deploy dun sa trabaho na ipinangako. Kaya nag-decide po kami, kanya-kanyang desisyon, na i-refund na lang namin yung placement fee kasi sobrang tagal mag-back out na kami. Din, nung nag-decide kami na mag-back out na, binigyan nila kami ng schedule ng refund ng pera ng lampas 1 month. Tapos bago dumating yung schedule, magchat-chat sila, reschedule ka uli. Tapos nung nag-reschedule sila uli ng October 3, nagulat kami po, ang dami po namin na waiting na ma-refund yung pera namin ng October. Ilan po kayo lahat? Nung nagkita-kita po kami doon, 30 plus po kami. Pero overall po, nag-back out po na need ng refund 100, more than 100 po. Hindi lang sila nakasama dito. Ayaw na nila magpa-refund? Ayaw na Gusto po nila nila, pero malayo po magtuloy yun ng sila, sir. application. Malayo Nag-back po out sila, na sir. sila po. Nag-answer nga sila kung pwede isingit yung name po nila. Kaso nga, hindi. Kasi So, yung iba, 100 malayo po. kayo Walang lahat? mauutangan. Yes po, more than 100 po yung nag-back out na need ng refund Walang po. pamasahe. Walang pamasahe. So Yung kayo kami- masahe kayo? Yes, Yes po, po, natutulog idol. na lang po kami dyan sa para makaano kami dito. Kasi nung Friday ng hapon, pumunta kami. Kasi before kami pumunta dito, tinakot po kami na pag mag-report po kayo sa Tolfo, hindi kami natatakot. Hindi kayo babayaran at hindi mababalik yung pera nyo po. Gano'n. Opo. Yes po. Saan po kayo natulog? Yung iba tulay? Labas po dyan, sir, sa building. Bali sir, may kasama kaming isa na mula po nung pumunta ng office ng Friday, hindi na siya umuwi kasi malayo, Iloilo siya. Kaya nag-intay siya until today kasi nga po, ang gusto lang naman po namin is mabalik yung pera naming ibinayad, kung mapasama po yung mga ginastos namin like documents, apostille, medical, yung mga Oo.
pinagawa nila sa amin katulad nung... Yung mga passport niyo po, nasa inyo na. Nakuha Nasa na amin po na. namin. Kasi sir, ano po yun? Ganito po nangyari. Hindi po nila ibigay yung refund. Kung, for example, ibigay nila yung documents mo, pero papayag ka sa date ng refund. Yes po. For example, gusto nila ng 2026 po, kailangan papayag ka. Bago 2026? Nila, yes po. Ganito Next year pa. nakalagay. Yes, Yes po. idol. Ito po, sir. Kalokohan na yun. Bago nila ibigay yung documents mo po. Kaya nga sabi ko, hindi na kailangan. Kailangan namin pumunta kay Tulfo. Siya na Parang lang po in-hostage pag-asa. kayo nito. Parang ginipit na po nga kami, sir. Sige. Ria Clemente. Yes, sir po. Good afternoon. Ma'am, paano ito? Mahigit 100 ang mga taong napangakuhan ninyo ng trabaho sa Europe, 80,000 na bayad, yung iba pabalik-balik, pamasa and all. Ano to, iriripan nyo, tama? Bukas? Sir po, bali po, this time po kasi wala po yung management. Nasa Europe po. So, Anong ginagawa bali sa po, Europe? Kaya nga, yun talaga. Pumunta po doon sila dahil doon sa, kasi po yung license po namin, 2 months lang po last January up to September. License saan? Dito? Opo, yung BMW namin lagi extension lang po. So, Nagtataka nga ako, ba't pa kayo na bigyan ng lisensya renewal samantalang ilang beses na kinireklamo dito sa amin? may babalik naman po lahat kasi nga po, 6 years na po yung license namin at makakapagtrabaho na ulit kami ng normal. Ma'am, 2 years, meron pang 2 years and a half, magti 3 years na, hindi nyo pa ibabalik yung pera. O, paano yon? Makikiusap na lang po ulit kami, sir. Siguro magagawa naman namin ng paraan yan na para at least kasi, sir, pagka kami naman po ay nabigyan naman ng... So gusto nyo patawarin kayo at bigyan kayo ng lisensya pa ng DMW? Hindi po. Ibig sabihin po, yung po, bigyan niya po kami ng time po para mabayaran po lahat yan. Saan nyo dinala yung pera nila? Yun po yung ano namin, yun po ngayon yung tatanungin namin sa management po talaga. Hire kayo ng hire. Wala naman pala kayong trabaho na may offer. Puro kayo hiring. 1,000 na i-hire nyo. Magandang hapon po, Attorney Kakdak, sir. Magandang hapon, Mr. Senator. Ano pong reaksyon nyo, Po, Secretary? Opo, may remedyo sa DMW. Kung makausap lang po namin kahit isang biktima, of course, maganda kung makausap lahat. At we will launch an investigation. At sabay nito, kasi kasama po kung ang hatol namin ay balik ang placement fees, pwede nating habulin yung escrow account ng ahensya. And pangalawa, kahit ibalik yung pera, ang offense po kasi diyan ay misrepresentation at saka failure to deploy. So kahit pa ho ibalik yung pera ay nakomit na yung kanilang pagkakasala, which is nanlin lang sila at saka hindi sila nakapag-deploy. So they can still be subjected to disciplinary action. Pero mas makakabuti para sa ahensya kung ibalik na yung pera kasi kung hindi, habulin natin at i-menos natin, ihabulin natin yung kanilang escrow account. Kaya ang gusto ko lang sabihin, Mr. Senator, may remedyo po para sa ating mga kababayan yung 24 po. Hindi ho ba pasok to sa illegal recruitment, sir? Yes. Actually, yung pong misrepresentation nila is already indicative of illegal recruitment. Kaya meron din niyang katuwang na criminal action na pwede natin itawid sa Department of Justice. But for the Department of Migrant Workers, pwede na po natin ilunsad yung investigasyon laban sa ahensya kasi matindi po yung paglilinlang, yung panloloko na isinagawa dito kung ma-establish po doon sa 24. Kaya gusto po namin makadaw palad yung 24, Mr. Senator. Complaint. Actually po, sir, nareklamo na ito sa amin dati. Ganito rin karami. Kaya lang, agad-agad binayaran nila. Kaya hindi na nagreklamo sa DMW yung mga complainant. And then meron pa ulit na sunod. Again, binayaran nila. Ito, pangatlo na. Dapat, sir, hindi na tumabigyan ng lisensya forever. Dapat tuluyan na po ito. Opo, dapat tuluyan na po ito. This is gone on. Kung yan po ang nangyari ay hindi na ho pwede yung settlement at dapat matuluyan na para matuldukan na yung katiwalian ng ahensya na ito. Opo. Sa ngayon, sir, 34 sila nandito. So ano po pwedeng tulong maibigay ng DMW sa kanila? Pwede po natin bigyan sila ng tulong in terms of accommodation, pagtulong pinansyal sa kanila dahil sila ay biktima ng katiwalian ng illegal recruitment. Kasama po yan sa action fund natin na Mr. Senator na itinalaga ng Kongreso, kayo po sa Kongreso at ng ating Pangulo para matulungan sila. Tama. Kaya nga yung Action Fund, gustong-gusto ko yung palakihin at buhusan
ng budget yung action fund na yan dahil dito kinukuha yung katulad sa mga sitwasyon nila, dito yung kinukuha. Kailangan yung action fund palaging puno yung kaban. Sa kang kagandahan Yes, dito po. sa DMW, walang korupsyon. Kaya kasi nasabi ni Erwin, bakit di nyo kasi na-utilize? Sabi ng ibang senador, sabi ko, dapat lang, alam ba na masisimutin? Dahil pag sinimut niya, ibig sabihin may korupsyon. Pag hindi nasimut, ibig sabihin walang korupsyon. Palagi merong, Yes. di ba, pondo ang action fund. Kaya full support ako dyan. Secretary Kakdak, sasamahan po namin sila dyan sa accommodation. Ang kailangan mangyari po ay makadao palad namin sila. Kaya sa lalong madaling panahon, kahit po ngayong araw, ay makadalo na sila sa ating tanggapan para mabigyan na sila ng kaukulang tulong. Okay, and then after that po, sir, sila po ay mabibigyan ng accommodation dahil wala silang tinutulugan Opo. ngayon. Yes, sir. Gagawin po Okay. natin yan. And then Opo. magbibigay din po ng financial assistance yung DMW po. Yes po, yun po At natin. importante po, Sec, refund na yung pera. Magagawa niyo ng paraan, obligahin niyo po itong kumpanya. Sabi niyo, pwede ikuha Opo. doon sa ano nila, escrow? Opo. Sa ban? Pwede po sa escrow kung mahatulan natin na pwede ho sila puwersahin na magbayad kung ayaw nila magbayad. So, kaya natin habulin before the end of the week kasi karamihan sa kanila galing pa po ng ibang probinsya, sir, pabalik-balik. Opo. Gagawan po natin ng paraan, Mr. Senator. Okay. Ako po, sarili kong pera galing sa Rafi Tulfo in Action Foundation, bigyan ko tag 5,000 muna para meron kayong allowance. And then, sasama namin po kayo sa DMW, ipoprocess po reklamo niyo, and then meron kayong matitirahan, libre pagkain, libre lahat doon sa DMW accommodations, and then meron po ipoprocess na ayuda, yung DMW plus kukunin daw sa escrow, kasi may escrow money yan, Salamat. parang ban, yung agency, and then pang refund sa'yo. Naiyak na si ma'am. Oh, ma'am, okay sa'yo. Tears of happiness to, Idol. Kasi medyo naglighten na yung burden namin. Sige Medyo may pag-asa kami. Secretary Hans, sige po, papunta na kami dyan bago mag-5. Nandiyan na kami. Opo. Sige Ah, po. Salamat po, Sige Secretary Sige Hans. po. Maraming salamat po. Opo. Magandang Sige po. hapon. Thank you po, Mr. Senator. Yung tig 5,000 ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito. And then diretso tayo sa DMW at may ayuda na kahantay sa inyo at yung refund. Yung ayuda, mayroong sariling DMW kasi in distress kayo na gusto maging OFW. Naiyak sila, baka may maiyak na sila. Sobrang dami kasi namin gastos, Nakapati ako, Idol. maiyak Hindi na na ako po nito. ako maiyak kasi wala akong tulog. Sobrang sakit ng ulo ko. Mamaya makatulog kami yung big aircon doon. Aircon doon sa accommodation ng DMW. Oh, maganda po yun. Siguraduhin ko, libre pagka. Oh, naiyak. Oh, tama na, baka maiyak. Nanghingi ko po Makapati ako rito, kanina Grabe po, po sir. talaga yung Nanghingi po hirap ako ng namin, kain sir. sa ilalim. Kasi wala kaming breakfast. Sabi ko, Oh. ma'am, Buti nga po, pwede bigyan nyo pinag-lunch kami kami sa ng baba. pagkain. Sino Kasi bigyan ng gutom- pagkain? Yung staff, nanghingi po ako. Pinakain Sabi po ko, nila kami. marami Thank akong you po. kasama sa labas. Pwede po Marami kami pong bigyan ng salamat. pagkain. Ay, salamat po, sir. Oh, sige po. Nakakain kami ng rice. Sige po. Ngayon po, makakain kayo. And then punta sa DMW. Sige po. And then, yung pong pamasahin ninyo, i-reimburse ko po yun. Salamat. Totoo yun. Kung magkano yung pamasahin nyo, regardless kahit saang probinsya kayo, i-reimburse ko. Kasi alam ko, pinangutang nyo po yun. Para Yes yung 5,000 po. binigay ko, alawas na lang po yun. Okay? Thank you, And then sa sir. DMW at lahat. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa tiwala. Gaya po ng pangako ni Idol Rafi, ito na po yung tigli 5,000 na ibibigay po sa inyong lahat. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat, Idol Rafi! Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pinoy.
masama nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga na muli nilang mabawi mga taong inapi, na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan, masasamang banta.